Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 7:02 ng umaga na mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. NCR Calabarzon lubog sa baha dahil sa bagyong si Mario. Suspension of classes ipinag-utos na. Pagdilika sa mga alagang hayop at livestock sa lalawigan ng Albay tatapusin ngayon kaugnay pa rin sa pag-alburuto ng bulkang Mayon. Now Speaker Feliciano Belmonte umalma sa paghahambing ni Vice President Jejomar Binay sa mga proyekto sa Kamara. Sa kwestiong Makati City Hall Building 2. Samantala kaugnay pa rin sa lagay ng panahon, babala ng malakas na pag-ulan ngayong araw, tatagal pa umano hanggang mamayang hapon. Landfall naman ng bagyong Mario mamayang hapon pa sa Cagayan. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Araw ng Biyernes ngayon, Setyembre 19, 2014. Brigada Balita Nationwide. Kanselado na ho mga kabrigada ang klase sa mga eskwelahan ngayong araw sa mga lugar sa Metro Manila at karatig lalawigan sa NCR dahil sa naranasang ulan dulot ho ng bagyong si Mario. Sa abiso ng Malabon, Marikina, Pasay at Quezon o buong NCR na wala na hong pasok pati sa Rizal, Batangas, Laguna at Cavite. At batay sa latest forecast ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo na nasa line 220 km silangan ho ng Kasiguran, Aurora, habang taglay pa rin ang maximum wind sa 85 km per hour malapit sa gitna. Samantala, punta natin ang pagbabantay na ginagawa ho ni Brigada Rocky Lesiges sa bagyong si Mario at ang epekto nito sa NCR at mga karatig lalawigan. Brigada Rocky, ibrigada mo! Brigada
Kasunod ng pagtaas sa red rainfall alert ng Pag-asa sa Kalakhang, Maynila kasama ng Karatig probinsya ay ipinag-utos na ang pagkansela ng pasok ng mga estudyante sa buong National Capital Region at ilang lalawigan ngayong Biyernes dahil sa bagyong Mario. Pasado alas 6 ngayong umaga nang ipag-utos ni Presidential Executive Secretary George Ochoa na kansilado na ang klase sa lahat ng paaralan sa lahat ng antas sa National Capital Region o NCR. Samantala, muling nagpaalala ngayon ang Philippine Coast Guard or PCG sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat na hindi na maglayag mula at patungo sa mga lugar na apektado ng bagyong Mario. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Armand Balilo, ito ay para makaiwas sa anumang trahedya sa karagatan at makamit ang zero maritime incident sa mga ganitong panahon. Dagdag pa ng nasabing opisyal, naka-alerto na ang lahat ng Special Operations Group, SAR units at medical team sa mga district offices na apektado ng nasabing bagyo. Kasabay nito ay nanawagan din si Balilo sa publiko na manatiling makinig sa ipinapalabas na weather advisory ng Pag-asa. Samantala, ipinag-utos na rin ang forced evacuation dyan sa lungsod ng Marikina. Live mula dito sa Manila para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Rocky Sigues, Brigada News. Kaugnay na balita, tuloy-tuloy naman ngayon ang ginagawang paglilikas sa mga residente malapit sa Marikina River habang patuloy ang pagtaas ng tubig sa ilog. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan dala ng bagyong Mario. Sa panayam na ngayong umaga ng Brigada News FM kay MMDA Chairman Francis Tolentino, nasa alert level 2 na ang ilog kung saan umaabot na sa 16 meters ang water level. Nangangahulugan umito na pinaghahanda na nga ang mga residente sa posibleng gagawing paglikas. Samantala, ilang mga pagbaha pa sa lugar sa Metro Manila ang naitala ng MMDA ngayong umaga. Kabilang rito ang mga bahagi ng P. Burgos Avenue at TM Calao Street sa lungsod ng Maynila. Naabot tuhod ang lalim ng tubig. Apektado rin ng baha ang ilang area sa Pasay City, Mandaluyong City at EDSA Centres northbound na hindi naman madaanan ng mga light vehicles. Kaugnay pa rin sa naturang balita, alamin natin ang karagdagang pang mga updates. Kaugnay sa bagyong Mario, Brigada Bong Kagape. Ibrigada mo! Babalikan natin ang ulat na yan ni Brigada Bong Kagape. Brigada Balita Nationwide. Nakatagdang ilikaso muna ang libo-libong alagang hayop sa lalawigan ng Albay kaugnay sa nagbabadyang malakaso na pagsabog ng Bulkang Mayon. Ang sabi ni Albay Governor Joey Salceda, ngayong araw inaasahang maililikas ang lahat ng mga residente sa 8-kilometer extended danger zones at kaagad namang isusunod yung mga alagang hayop na mga ito. Aabot sa 35,000 at 5,600 na mga alagang hayop ang ililikas. Kabilang dito ay ang mga baka, kalabaw, baboy, aso, tsaka pusa at manok at itik at iba pa. Unang sinabi ng gobernador na naglaan sila ng 3 piso kada hayop upang hindi na ito maging rason para ang mga tao, mga residente bumalik pa sa kanilang mga tahanan at mga lugar dahil nga sa posibleng pagtaas ng peligro na anumang oras ay maaring pumutok ang Bulkang Mayon. Maliban sa National Capital Region, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa lalawigan ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, kasama na rin ang Polillo Island, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Marinduque at Pangasinan. Balikan natin ang linya ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, ibrigada mo! Brigada Live Report! Nanatili pa rin ang babala ng Pag-asa sa posible pang epekto ng bagyong Mario habang ito'y papalapit ng Hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, itinaas na nila sa Red Alert Warning ang buong Metro Manila, Bulacan at Rizal simula nitong alas 6 ng umaga. Nasa Yellow Warning naman ang lalawigan ng Cavite, Batangas at Quezon. Sa report ng Pag-asa nitong alas 5 ng umaga na mataan ang sentro ng bagyo, 211 kilometers sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na abot ng 85 kilometers bawat oras, kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. Tinatayang ang bagyo ay tatama dyan sa Isabela, Cagayan mamayang alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa Cagayan kasama na ang Calayan at Mabuyan Group of Islands, Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte. Signal number 1 naman na nanatili sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Matanis Group of Islands. Pinaigting naman ng bagyo ang habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan ngayon at thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at maaari pa rin ito makapagdulot ng landslides
at flash floods. Kaugnay nito, ipinagbawal na rin ang paglalayag ng mga mangingisda na may maliliit na sea crabs, lalo na dyan sa western seaboard ng Central Luzon, seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Eastern seaboard ng Mindanao. Yan pa rin ang ulat mula dito sa Pag-asa Forecasting Center, Brigada Joffrey Bong Kagapi, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, umalma ngayon si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sa ginawang paghahambing ni Vice President Jojo Marbinay sa Annex Building ng Kamara sa kinikwestiyon ngayong Makati City Hall Building 2. Sa isang pahayag, iginit ni Belmonte na kumpara umano sa City Hall Building, mas napapakinabangan naman ng mga mambabatas ang naturang gusali dahil sa mga pasilidad nito tulad ng mga conference rooms. Maliban dito, tiniyak rin ng liderato ng Kamara na hindi substandard ang ginamit mga materyales sa pagtatayo ng proyekto. Napag-alaman ng kumpanyang Hellmarks Construction Corporation na sa kontraktor ng Makati City Building 2 ang gumawa rin ng gusali sa batasan pambansa. Brigada Balita Sa ibang balita naman, inalmahan ni Senate Committee on Energy Chairman Sergio Osmeña ang tila paninisi sa kanila ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Ito ay matapos ang pahayag ng Senadora na kulang sa foresight ang naturang komite para kaya lumalaho ang problema sa enerhiya. Ayon kay Osmeña, walang karapatan si Santiago na sabihan sila ng ganito dahil lagi naman itong absent sa Senado. Ang git ng Senador, 2011 pa lamang ay binalaanan niya ang Pangulong Noynoy Aquino na may nagbabadyang energy crisis. Subalit hindi naman anya siya pinakinggan. Samantala, bagamat aminadong tumanggap siya ng pondo mula sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP, kinwestiyon naman ngayon ni Senador Miriam Defensor Santiago ang pagpapalutang ngayon ng kanyang pangalan sa mga nakinabang na nasabing pondo. Ayon sa Senadora, posible umanong pagtatangka ito na siya ay patahimikin dahil sa isinusulong na question hour kay Budget Secretary Butch Abad. Muling iginit ni Santiago na ang issue laban sa DAP ay patungkol sa mga mababatas na ginamit ang pondo sa mga non-existent o questionable mga non-governmental organizations. Ay po ay live sa Brigada News FM sa Toledo City sa Cebu. Live rin sa Brigada News FM Coronadal sa Coronadal City at ganoon din sa Brigada News FM sa Cotabato City. Nagkukumahog ngayon ang National Police Commission o NAPOLCOM na tapusin at kumplituhin na ang pag-iimbentaryo sa mga kaso ng mga pulis na sangkot sa iba't ibang kaso. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, binigyan ba niya ng ilang araw ang NAPOLCOM matapos ang kulang pa umano ang datos na kanyahong natatanggap. Inatasan na rin ng kalihim ang nasabing ahensya na makipag-ugnayan sa Internal Affairs Service o IAS at People's Law Enforcement Board dahil may ilang kaso na sa PLEB ang nakasampat, kailangan din umano itong maisama. Tiniyak naman ni Rojas na masisibak ang mga pulis na sangkot sa iba't ibang kaso sa oras na makumpleto na ang nasabing report. Sa panghuling balita ng ating Brigada Balita Nationwide, umaasa ngayon ang Department of Foreign Affairs na kaagad babawiin ng Chinese government ang ipinataw na travel advisory laban sa Pilipinas. Sa panayam ng Brigada News FM, inahayag ni Foreign Affairs spokesperson Asek Charles Jose na tutugunan na ng gobyerno ang nasabing babala ng Beijing dahil sa posibleng epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Siniguro rin ng opisyal na gumagawa na ng mga necessary and appropriate measures ang pamahalang Pilipinas para matiyak ang kaligtasan ng mga Chinese nationals at iba pang dayuhan sa bansa. Una nga rito, kinumpirma na rin ng Department of Tourism na bahagyan ng nararamdaman ng tourism sector sa isla ng Boracay ang epekto ng travel ban ng China, kabilang umano ang halos sa 20,000 na hotel bookings nakansila. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Brigada News FM sa Kalibo, magandang umaga ho sa inyo. Brigada Balita Ang simpleng karamdaman na pinapabukas pa o binabaliwala, madalas sumahantong yan sa paglalapa ng karamdaman. Tsaka mo lang ba aalaga ng sarili mo? Paghirap ka na ang sakit ay agapan, ang Power Cells Herbal Capsule na katuwang natin sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga ay talagang effective ho yan at may mga natural na sangkap, effective na mga sangkap tulad ng garlic cloves, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live mula po dito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang ang pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, natin ng Power Cells at ng Drive Max, ito po o kami po inyong mga naging kabrigada Weng de la Peña At Brigada June Mendoza. Maraming salamat at buenos dias Pilipinas, buenos dias Ka Brigada! Brigada Balita Nationwide.